Isang bituin sa pelikula mula sa marangal na pamilya, isang tadhana ng pag-ibig sa isang inhinyerong Pilipino, at isang malupit na pagtatakwil na nagtulak sa kanya sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. 3 taon ang lumipas. Sa isang flight patungo sa isang banyagang bansa upang hanapin ang ama at anak, hindi ko alam na ito ang simula ng isang nakakatakot na trahedya. Ngunit sa pinakadulo ng trahedya na iyon, isang hindi kapani-paniwalang milagro ang naghihintay na magbabago sa aming kapalaran magpakailanman. Ang pangalan ko ay Yuki Sato, 23 taong gulang, isang aktres sa Tokyo, o mas tumpak, dati akong aktres. Ngayon, nakaupo ako sa isang eroplano patungo sa Pilipinas, 10,000 metro ang taas sa kalangitan ng karagatang Pasipiko. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog ang aking 3 taong gulang na anak, si Hana de la Cruz. Ang mahahabang pilikmata niya ay nagbibigay anino sa kanyang maliit na mukha, isang mukha na kamukhang-kamukha ni Marco. Tiningnan ko ang bata at nagtaka kung tama ba ang desisyong ito. Ito ba ang pinakamahusay na pagpipilian? Bumalik ang kwento, 3 taon na ang nakalipas. Noon, 20 taong gulang ako. Isang batang aktres na sumisikat ang ipinagmamalaki at ginintuang dalaga ng pamilyang Sato. Isang mayamang, makapangyarihan, ngunit napakahigpit at tradisyonal na pamilya ng mga negosyante. Nabuhay ako sa isang ginintuang hawla. Bawat hakbang, bawat role, ay kailangang sumunod sa mga kagustuhan ng aking pamilya. Nais ko ang kalayaan, ninais ko ang isang normal na buhay. Noong Oktubre ng taong iyon, inutusan ako ng aking pamilya na dumalo sa isang promotional event sa International Robot Exhibition na ginanap sa Tokyo. Ito ay isang obligasyon, bahagi ng perpektong imahe na nais buuin ng aming pamilya. Hawak ang aking branded na bag, naglakad ako sa gitna ng mga flash ng kamera at mga formal na pagbati. At doon ko nakilala si Marco. Siya ay isang inhinyero mula sa isang kumpanya ng teknolohiya sa Pilipinas. Naguguluhan siyang tinitignan ang Japanese advertisement poster, ganap na nawawala sa gitna ng karangyaan ng kaganapan. Lumapit ako at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Nagpapasalamat si Marco at tinanggap ang aking alok na tulong. Iyon ang unang pagkakataon na ako ay naging sarili ko, hindi ang ginintuang dalaga na si Yuki Sato. Simula noon, nagkikita kami araw-araw sa loob ng 1 linggo. Lumalayo kami sa mga marangyang party, magkasamang naglakad sa paligid ng exhibition at naglibot sa buong Tokyo. Naglakad kami sa Ueno Park at tiningnan ang night view mula sa Rainbow Bridge. Nagbahagi kami ng pagkain sa Ameya Yokocho Market at nanood ng kabuki play. Iba si Marco sa mga lalaking inayos para sa akin ng aking pamilya. Siya ay taos-puso at magalang. Siya ay may kumpiyansa at maingat na nakikinig sa aking mga pinagdadaanan, masigasig na nagpapaliwanag tungkol sa kultura ng Pilipinas. Tinitingnan niya ako, hindi ang imahe ng isang sikat na aktres. 1 linggo ang lumipas at nagmahalan kami. Magkahawak kamay kami sa ilalim ng neon lights ng Shibuya at naghalikan sa unang pagkakataon sa Rainbow Bridge. Maikli lamang ang panahong iyon, ngunit sigurado ako na siya na ang hinahanap ko, ang kalayaan na matagal ko nang pinapangarap. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kaligayahan. Nakatanggap si Marco ng balita na inatake sa puso ang kanyang ama. Nakatanggap ng tawag sa madaling araw, sinabi ni Marco na kailangan niyang umuwi agad sa Pilipinas. Sinamahan ko si Marco sa airport. Sa harap ng departure gate, kinuha ni Marco ang aking numero ng telepono at isinulat ang kanyang numero sa isang piraso ng papel. Ang mga numero ay isinulat ng nanginginig na kamay. Nangako siya na siguradong makikipag-ugnayan, ngunit walang tawag na dumating. 2 araw, pagkatapos ay 1 linggo ang lumipas, wala pa ring balita. Tinawagan ko ang numero ng telepono na ibinigay ni Marco, ngunit hindi ko ito makontak. Mali ang numero. 1 buwan pagkatapos, natuklasan ko na ako ay nagdadalang tao. Hindi ako makapaniwala. Nang ipaalam ko sa aking pamilya, ang galit ng aking ama ay parang bagyo. Itinuring niya itong isang kahihiyan na hindi malilimutan na nagpapakasira sa dangal ng pamilyang Sato. Inutusan niya ako na ipalaglag ang sanggol. Nang tumanggi ako, malupit siyang nagpahayag. Ang pamilyang Sato ay walang anak na babae na katulad mo. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon, lahat ng pinansyal na tulong,
at opisyal na itinakwil ako. Mula sa isang bituin sa pelikula na nabuhay sa karangyaan, naging isang walang tirahan ako sa magdamag. Nang taong iyon, ipinanganak si Hana de la Cruz. Isang maliit, kulubot na sanggol na kamukhang-kamukha ni Marco. Simula noon, nagsimula ang aking buhay bilang isang inabandonang solong ina. Ang aking karera sa pag-arte ay nawala na parang usok. Walang sinuman ang nangahas na kumuha ng isang aktres na sangkot sa ganitong iskandalo. Kailangan kong gawin ang lahat ng uri ng part-time na trabaho para mabuhay. Mula sa pagiging waitress sa isang kainan hanggang sa pagiging staff sa isang convenience store, ipinadala ko si Hana na 3 buwan pa lamang sa daycare para makapagtrabaho. Ang puso ko ay parang pinagpira-piraso. Ang sweldo ko ay sapat lamang para mabuhay. Ang bayad sa daycare bawat buwan ay 200,000 yen. Hindi rin maliit ang gastusin sa pamumuhay. Kinailangan kong ibenta ang lahat ng aking mamahaling gamit, ngunit ang mga utang ay unti-unting lumalaki. Nang 2 taong gulang si Hana, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula na siyang magtanong tungkol sa kanyang ama. Sa Father's Day event sa daycare, titig na titig si Hana sa ibang mga bata na naglalaro kasama ang kanilang mga ama. Pauwi, tinanong ni Hana, "Bakit wala akong tatay?" Hindi ako makasagot, niyakap ko lang siya ng mahigpit. Halos lumabas ang luha ko, ngunit pinigilan ko. Simula noon, madalas nang nagtatanong si Hana tungkol sa kanyang ama. Tinitingnan niya ang larawan ng ama sa mga libro at tinatanong, "Nasaan ang tatay ko? Kailan siya darating?" Gusto kong makita si tatay. Sa 3 kaarawan ni Hana, nagpasya ako. 2 lang kami ng anak ko sa birthday party na may maliit na cake. Hinipa ni Hana ang kandila at nag-wish. Pagkatapos ay sinabi niya, "Gusto kong makita si tatay." Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, alam kong hindi ko na ito kayang ipagpaliban pa. Nagpasya akong hanapin si Marco para sa aking anak. Kinabukasan, tumawag ako sa isang pribadong detective agency. Tinanong ko kung posible bang mahanap ang isang taong nagngangalang Marco de la Cruz mula sa isang kumpanya ng teknolohiya sa Pilipinas na dumalo sa exhibition sa Tokyo 3 taon na ang nakalipas. Sa impormasyong iyon lamang, sabi ng detective, posible. Ang bayad ay 500,000 yen. Iyon ang huling pera na natitira sa akin, ngunit pumirma ako sa kontrata. Kasabay nito, nag-enroll din ako sa isang klase ng Tagalog. Naisip ko na kahit papaano ay dapat akong matuto ng mga pangunahing pagbati. 3 buwan pagkatapos, nakipag-ugnayan ng detective. Natagpuan niya si Marco de la Cruz. Nagtatrabaho siya sa international sales team ng isang medium-sized na kumpanya ng teknolohiya sa Manila at kasalukuyan ay binata pa. Sinabi ng detective na nakumpirma na nila ang address at contact information ng kumpanya. Kinuha ko ang mga dokumento gamit ang nanginginig na mga kamay. May kasama pa itong litrato ng gusali ng kumpanya. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa wakas ay natagpuan ko na si Marco. Ibinenta ko ang lahat ng natitira, inipon ang lahat ng pera para makabili ng tiket ng eroplano. Sinabi ko sa aking foster parents na nag-alaga sa akin na pupunta ako sa Pilipinas para hanapin ang ama ni Hana. Hinawakan nila ang aking kamay at sinabing, "Siguraduhin mong makahanap ka ng kaligayahan." Nag-book ako ng flight para sa amin ng anak ko patungo sa Pilipinas. Aalis kami pagkatapos ng 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo na iyon, inihanda ko ang lahat ng kinakailangan. Inayos ko ang mga bagahe, mga damit para kay Hana at sa akin, at mga litrato para ipakita kay Marco. Ang mga litrato naming magkasama, litrato noong bagong panganak si Hana, at ang buong proseso ng kanyang paglaki. Gabi bago umalis, sinabi ko kay Hana, "Bukas, sasakay tayo ng eroplano para makita si tatay." Lumiwanag ang mga mata ng bata sa tuwa. Tinanong niya, "Totoo po ba na makikita ko na si tatay?" Tumango ako. Nangangako ako na, sa pagkakataong ito, siguradong makikita natin siya. Naisip ko na kaya kong gawin ang lahat para mabigyan si Hana ng kumpletong pamilya. At ngayon, nakaupo ako sa flight na ito. Pagkatapos ng 12 na oras na flight, malapit na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Naiya, makikita ko ulit si Marco pagkatapos ng 3 taon. Paano kaya siya magre-react? Naaalala pa kaya niya ako? Tatanggapin niya kaya si Hana?
Maraming tanong ang umiikot sa aking isip. Ngunit hindi lang takot ang nararamdaman ko. Ito ang aking pagpipilian at ito ay pagpipilian para kay Hana. Para maging masaya si Hana, kailangan niya ng ama, kailangan niya ng isang kumpletong pamilya. Ang anunsyo sa loob ng eroplano ay umalingaw-ngaw na nagsasabing malapit na kaming lumapag sa NAIA. Ginising ko si Hana at inikot ang kanyang seatbelt. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng lumabas ang lupain ng Pilipinas. Ang magkakalapit na gusali, ang umaagos na mga ilog, isang banyagang lupain, ngunit ito ang lugar kung nasaan si Marco. Lumapag ang eroplano. Iyon ang sandali na nagsimula ang isang bagong paglalakbay para sa akin at kay Hana. Matapos ang immigration procedures at pagkuha ng bagahe, napagtanto ko na ang NAIA ay mas malaki at mas moderno kaysa sa inaasahan ko. Isang malaking espasyo na gawa sa salamin at bakal. Ang mga karatula ay nakasulat sa Tagalog, Filipino sa lahat ng dako. Mukhang pagod si Hana. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa aking braso. Ang mahabang flight ay tiyak na napakahirap. Pagod din ako. Ngunit ang pakiramdam ng tensyon ay hindi ako pinatulog. Lumabas kami sa airport lounge. Sa huling bahagi ng Oktubre sa Manila, mukhang medyo mas malamig kaysa sa Tokyo. Nagmamadaling dumaan ang mga tao, nag-uusap sa mabilis na Tagalog, Filipino na hindi ko maintindihan ang isang salita. Kumuha ako ng taxi papunta sa hotel, isang maliit na hotel na nabook ko sa Makati. Ibinigay ko sa driver ang papel na may pangalan ng hotel. Tumango ang driver at umalis. Sa bintana ng taxi, lumabas ang tanawin ng Manila, ang matatayog na gusali na magkakalapit, ang kalsada na puno ng sasakyan. Ang neon signs ay nagniningning pa rin kahit sa araw. Isang ganap na magkaibang atmosfera mula sa Tokyo. Mga isang oras pagkatapos, dumating kami sa hotel. Buti na lang at nakakapagsalita ng Hapon ang receptionist. Pagkatapos mag-check-in, umakyat kami sa aming kwarto. Isang maliit ngunit malinis na kwarto. Inihiga ko si Hana sa kama. Mabilis siyang nakatulog ng mahimbing. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang tanawin ng Manila. Hindi mabilang na gusali at tao. Si Marco ay nasa isang lugar sa siyudad na ito. Sa pag-iisip niyon, bumibilis na naman ang tibok ng puso ko. Bukas, pupunta ako sa kumpanya ni Marco. Magkikita kami ulit pagkatapos ng 3 taon. Ang mga salitang inihanda ko ay umiikot sa aking isip. Hirap akong makatulog ngayong gabi. Partly dahil sa jet lag, ngunit higit sa lahat, dahil sa tensiyon. Mga 4 a.m. na ako nakatulog. 2 oras lang pagkatapos, tumunog ang alarm clock. Ngayon ang isang mahalagang araw, ang araw na makikita ko si Marco. Ginising ko si Hana. Kinuskos niya ang kanyang mga mata at bumangon. Pinunasan ko siya at binihisan. Sinuotan ko siya ng magandang damit. Gusto kong magkaroon ng magandang impresyon kay Marco. Ngunit mukhang kakaiba ang mukha ni Hana. Tila may lagnat siya. Idinikit ko ang aking kamay sa kanyang noo. Mainit nga. Naisip ko na marahil ay dahil sa jet lag. Tinanong ko si Hana kung may masakit sa kanya. Umiling siya at sinabing, "Okay lang po." Naisip ko na marahil ay hindi ito malaking problema. Kailangan lang naming makayanan ang araw na ito. Pinakain ko siya ng almusal sa restaurant ng hotel. Ito ay isang buffet na may maraming Filipino dishes. Tiningnan ni Hana ang mga kakaibang pagkain at umiling. Kinuha ko siya ng cereal at toast. Ngunit hindi kumain si Hana ng marami tulad ng dati. Kumain lang siya ng ilang subo at ayaw na. Medyo nag-aalala ako, ngunit naisip kong baka dahil lang sa stress siya. Bumalik ako sa kwarto at naghanda. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at inayos ang aking damit. Nag-makeup din ako ng kaunti. Gusto kong magmukha akong presentable. Ngunit mukhang pagod pa rin si Hana. Mas tahimik siya kaysa sa dati at laging nakadikit sa aking braso. Nag-alinlangan ako sandali. Dapat ba akong ipagpaliban ang pagpunta sa kumpanya ngayon? Ngunit narito na ako. Ano pa ba ang isang araw na paghihintay? Hindi naman mukhang malubha ang sakit ni Hana. Naisip kong paniwalaan na pagod lang siya. Humingi ako ng taxi sa receptionist ng hotel. Binuhat ko si Hana at sumakay kami. Ibinigay ko sa driver ang address ng kumpanya. Ito ay isang lugar sa Quezon City. Umalis ang taxi. Ang tanawin ng umaga sa Manila ay dumaan sa bintana.
Ang mga nagtatrabaho ay nagmamadaling gumalaw. Mga 30 minuto pagkatapos, nagsimulang umiyak si Hana. Sinabi niya na masakit. Niyakap ko siya ng mahigpit at pinatahan. Malapit na tayo, konting tiis na lang, okay? Ngunit mas lalong namumula ang mukha ni Hana. Dumadaloy ang pawis sa kanyang noo. Mataas na ang kanyang lagnat. Lalo akong nag-aalala. Mga 40 minuto pagkatapos, dumating kami sa harap ng gusali ng kumpanya. Isang matangkad na gusali na salamin, sumasalamin sa sikat ng araw. Nagbayad ako ng taxi at binuhat si Hana. Hinimatay si Hana sa aking braso, humihingal. Hinipo ko ang kanyang noo, mainit na parang apoy. Nagulantang ako. Hindi ito ordinaryong lagnat. Tila may malubhang problema. Nagpasya akong huwag nang pumasok sa lobby ng kumpanya. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawalan ng lakas si Hana sa aking braso. Tila siya ay nawalan ng malay, nakapikit ang mga mata at walang galaw. Ginising ko siya at tinawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi nagre-react si Hana. Humihinga pa rin siya, ngunit napakahina. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid. May tinanong sila sa akin sa Tagalog, Filipino, ngunit hindi ko naintindihan. Sumigaw ako sa Hapon. Tulungan niyo ako. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Pakitawag po ang ambulansya. Isang dalagang sumagot sa akin sa Hapon. Tatawagan ko po ang ambulansya. Kaagad, may tumawag. Niyakap ko si Hana ng mahigpit at umiyak. Pakiusap, anak, huwag kang maging anuman. Pakiusap, huwag kang maging anuman. Patuloy akong nagbulong. Mga 5 minuto pagkatapos, narinig ko ang sirena ng sasakyan. Dumating ang ambulansya. Tumakbo ang mga tauhan ng medikal at inilagay si Hana sa stretcher. Sumakay din ako sa ambulansya. Isang medical staff ang nagtanong sa akin ng isang bagay sa Tagalog, Filipino. Sumagot ako sa Hapon na bigla siyang nawalan ng malay at nagkaroon ng mataas na lagnat. Tumango ang staff at nakipag-ugnayan sa isang tao sa radyo. Umalingaungaw ang sirena ng ambulansya at humarurot ito. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Hana at nagdasal. Pakiusap, huwag kang maging anuman. Pakiusap, bigyan mo ng kapayapaan ang aming Hana. Sinukat ng medical staff ang temperatura ni Hana at inilagay ang oxygen mask sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya ako at sinabi sa Hapon, huwag kang mag-alala, malapit na tayo sa ospital. Ngunit hindi ko maiwasang mag-alala. Mas lalong namumutla ang mukha ni Hana. Hindi ko pa nakita ang sintomas na ito. Bakit hindi ko siya dinala sa ospital kahapon? Bakit hindi ko mas maingat na napansin kaninang umaga? Dahil lang sa aking pagiging makasarili, inilagay ko si Hana sa panganib. Mga 15 minuto pagkatapos, dumating ang ambulansya sa isang malaking ospital. Nakasulat sa karatula ang Philippine General Hospital, PGH. Tumakbo ang mga medical staff at isinugod si Hana, kasama ang stretcher, sa loob. Tumakbo ako kasunod niya sa emergency room. Kinubkob ng mga doktor si Hana at mabilis na nagsimulang mag-examine. Narinig ko ang mga boses sa Tagalog, Filipino ngunit hindi ko naintindihan ang isang salita. Isang nurse ang nagtanong sa akin sa Hapon, ikaw po ba ang kamag-anak? Kailan po nagsimulang magkasakit ang bata? Nanginginig akong sumagot. Mula kaninang umaga po ay nilalagnat na siya, lumalala po ang kanyang kalagayan. Isang doktor na may seryosong mukha ang nagsabi sa akin na pinaghihinalaan nilang may meningitis ang bata at kailangan ng masusing pagsusuri. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Meningitis. Ayon sa alam ko, iyon ay isang napakalubhang sakit. Narinig ko na, kung hindi magagamot, maaari itong maging mapanganib sa buhay. Nagmakaawa ako sa doktor. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. Kahit anong mangyari, iligtas ninyo siya. Sumagot ang doktor, gagawin namin ang aming makakaya. Inilipat si Hana sa intensive care unit. Tiningnan ko siya sa salamin. Ang kanyang maliit na katawan ay may iba't ibang tubo. Ang mga makina ay patuloy na tumutunog ng bip-bip. Napaupo ako doon at umiyak. Isang araw pa lang kami sa Pilipinas at ito na ang nangyari. Bago pa makilala si Marco, nasa kritikal na kalagayan na si Hana. Lahat ito ay kasalanan ko. Dahil sa aking pagiging makasarili, dahil sa aking pagmamadali, nagkasakit si Hana. Tumawag ako sa Japan, sa aking foster parents,
na nag-alaga sa akin dahil sa time difference, gabi pa sa Tokyo. Sinagot ng aking foster mother ang tawag. Umiiyak akong nagpaliwanag ng sitwasyon na may sakit si Hana, may meningitis. Umiyak din siya at sinabing pupunta agad sa Pilipinas. Ngunit pinigilan ko siya. Sabi ko, hayaan niyo po muna akong subaybayan ang sitwasyon. Nandito na po ako, kaya okay lang. Pagkatapos ng tawag, lalo akong naramdaman ng kalungkutan at takot. Naramdaman kong napakalungkot ng aking kalagayan. Nag-iisa sa banyagang bansang ito, pinoprotektahan ang aking may sakit na anak. Naglakad-lakad ako sa pasilyo at nagdasal. Pakiusap, iligtas ninyo si Hana. Gagawin ko ang lahat. Isasakripisyo ko ang aking buhay kung maililigtas lamang si Hana. Unti-unting gumagabi. Hindi bumuti ang kalagayan ni Hana. Dumaan ako sa pinakamahaba at pinakamahapding oras sa pasilyo ng ospital. Nakaupo ako sa plastic na upuan sa waiting room sa labas ng intensive care unit. Nakalimutan ko na ang oras. Sa salamin, nakita ko si Hana, ang kanyang maliit na katawan ay nakahiga sa puting kama. Hindi mabilang na wire ang nakakabit sa kanyang katawan. Lumipas ang 12 a.m. Lumabas ang isang doktor at ipinaliwanag ang sitwasyon. Iyon ay acute bacterial meningitis. Ang lamad na nakabalot sa utak ay na-impeksyon. Sinabi ng doktor na kritikal ang kalagayan. Nanginginig akong nagtanong, magagamot po ba? Tumango ang doktor at sinabing ginagamit nila ang mataas na dosis ng antibiotics. Ngunit dahil hindi maganda ang kalagayan ng bata, kailangan pa itong subaybayan. Nagsimula akong gumala-gala sa pasilyo. Pakiusap. May isang tao sanang dumating. Pakiusap, iligtas ninyo si Hana. Hindi tumitigil ang pagtulo ng aking luha. Pagkatapos ng hating gabi, lumabas muli ang isang doktor. Ang kanyang mukha ay mas seryoso pa. Ang puso ko ay parang pinisil. Sinabi ng doktor, lumalala ang kalagayan ng bata. Hindi sapat ang antibiotics lamang. Kailangan ng blood transfusion. Lumalala ang hemorrhage at anemia dahil sa pamamaga. Agad akong sumagot, pakiusap, mag-blood transfusion po. Gamitin niyo po ang dugo ko. Sinabi ng doktor na kailangan munang alamin ang blood type ng bata. Mga 10 minutong paghihintay. Pagkatapos, lumabas ang isang nurse na may resulta ng test. Tiningnan ng doktor ang resulta at lalong naging tensyonado ang kanyang mukha. Sinabi niya, ang blood type ng bata ay ORH negative, isang napakabihirang blood type. Sa mga Pilipino, ang porsyento nito ay humigit kumulang 1 sa bawat 1,000 tao lamang. Umiling ako at sinabing, blood type po ako, hindi po magagamit ang dugo ko. Sinabi ng doktor sa seryosong tono na halos naubos na ang reserba ng ORE negative na dugo ng ospital. Humingi na sila sa ibang ospital, ngunit mangangailangan pa ito ng oras. Maglalabas sila ng emergency appeal. Lubos akong nagulantang, may bihirang blood type si Hana? Bakit hindi ko alam ang ganitong kahalagang impormasyon? Hindi ko ito sinuri ng maigi sa Japan. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa ospital sa Tagalog, Filipino, ngunit narinig ko ang salitang ORH negative. Tila ito ay isang emergency blood appeal. Nagsimula na naman akong gumala-gala sa pasilyo. Pakiusap, may isang tao sanang dumating. Pakiusap, iligtas ninyo si Hana. Ang oras ay dumaan ng mabagal. 30 minuto ang lumipas, walang lumabas. Isang nurse ang dumating at sinabing dinadala na ang dugo mula sa ibang ospital, ngunit dahil sa traffic, aabutin pa ng halos 1 oras. 1 oras? Kakayanin ba ni Hana ang ganung tagal? Sinabi ng doktor na kailangan ng blood transfusion sa lalong madaling panahon. Lumapit ako sa salamin ng intensive care unit. Tiningnan ko si Hana. Ang kanyang maliit na mukha ay napakaputla. Ang kanyang mga labi ay wala ng kulay. Ang kanyang dibdib ay hirap na humihinga. Idinikit ko ang aking kamay sa malamig na salamin. Iyon ang pader na naghihiwalay sa amin ni Hana. Hindi ko kayang lampasan ang pader na iyon. Patawad, nanay. Bulong ko. Patawad, anak. Dahil sa pagiging makasarili ni nanay kaya ka nagkasakit. Pakiusap, magpakatatag ka, anak. Konting tiis pa. Isang nurse ang tumakbo, mukhang nagmamadali. Tiningnan niya ako at may sinabing bagay sa Tagalog, Filipino. Hindi ko naintindihan, ngunit mukhang hindi magandang balita. Isang doktor ang nagmamadaling lumabas.
Sinabi niya na biglang bumababa ang presyon ng dugo ng bata. Kailangan agad ng blood transfusion. Walang oras para maghintay sa dugo na dinadala. Lumuhod ako at nagdasal. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. Kahit anong mangyari, iligtas ninyo siya. Sinabi ng doktor na ginagawa nila ang kanilang makakaya, ngunit desperado ang kanyang mukha. Sa aking isip, lumabas ang imahe ni Marco. Kung may parehong blood type din si Marco, kung narito si Marco, maililigtas niya, kaya si Hana. Ngunit hindi ko alam kung nasaan si Marco. Malayo ang kumpanya dito at hating gabi na. Wala rin akong numero ng telepono, walang paraan para mahanap si Marco. Napaupo ako sa sahig, parang gumuho ang lahat. Pumunta ako sa Pilipinas para hanapin si Marco, ngunit ngayon si Hana mismo ang naghihingalo. Abala ang mga medical staff sa loob ng intensive care unit. Tila gumagawa sila ng isang emergency procedure. Mas mabilis na tumunog ang mga makina. Idinikit ko ang aking noo sa salamin. Ang malamig na salamin ay nagpalamig sa aking mainit na noo. Ang luha ay dumadaloy sa salamin. Tinawag ko ang pangalan ni Marco sa aking puso. Marco, nasaan ka? Kailangan ng anak natin ang iyong dugo. Pakiusap, lumabas ka at iligtas si Hana. Ngunit hindi dumating si Marco. Hindi niya alam na narito ako. Hindi niya alam na nasa panganib si Hana. Hindi niya alam na mayroon siyang anak. Alas, unong madaling araw na, ang dugo na dinadala ay hindi pa rin dumarating. May balita na isang aksidente sa trapiko ang nagdulot ng traffic jam. Desperado ako. Mawawalan ako ng Hana ng ganito? Ang anak na mag-isa kong pinalaki sa loob ng 3 taon, kailangan ko siyang mawala ng ganito? Sa labas ng bintana ng pasilyo, nakita ko ang night view ng Manila. Hindi mabilang na ilaw ang nagniningning pa rin. Gabi na ngunit tila hindi pa natutulog ang syudad. Sa dami ng taong iyon, walang sino mang may o Rh negative blood type. Sa milyon-milyong tao, walang sino mang makakaligtas sa aming Hana. Tumingin ako sa langit. Walang bituin? Masyadong maliwanag ang ilaw ng syudad kaya natakpan nito ang mga bituin. Nagdasal ako sa Diyos. Pakiusap, gumawa ka ng milagro. Pakiusap, iligtas ninyo ang aming Hana. Gagawin ko ang lahat. Isasakripisyo ko ang aking buhay. Pakiusap, iligtas mo lamang si Hana. Naalala ko ang isang linggo kasama si Marco, ilang taon na ang nakalipas. Ang mga tawanan habang naglalakad sa Ueno Park, ang sandali ng paghalik sa Rainbow Bridge. Ang panahong iyon ng kaligayahan, ang isang linggong iyon, ang nagbunga kay Hana. Ang pag-ibig na iyon, ang nagdala kay Hana sa mundong ito. Hindi maaaring magkaroon ng ganitong katapusan, kailangan mabuhay ni Hana. Alas, 2 ng madaling araw. Nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan si Hana. Ang kanyang maliit na dibdib ay humihinga pa rin. Buhay pa siya. Kaya mo yan, Hana. Nandito si nanay. Konting tiis pa. Bulong ko. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng mga yabag mula sa dulo ng pasilyo, mga yabag na nagmamadali. May isang taong tumatakbo. Inangat ko ang aking ulo na may isang manipis na pag-asa. Tiningnan ko ang dulo ng pasilyo. Ilang medical staff ang lumabas mula sa kanto ng pasilyo at kasama nila isang lalaki ang mabilis na naglalakad. Isang matangkad na lalaki. Dumating na ba ang blood donor? Dumating na ba ang makakaligtas kay Hana? Lumapit sila sa intensive care unit. Natulala akong tiningnan sila. Lumapit sa akin ang isang nurse. Sinabi niya, dumating na po ang blood donor. Isang taong may Rh negative na blood type ang kararating lang sa blood donation center. Ihahanda nila ang blood transfusion agad. Nakahinga ako ng maluwag. May dumating na. Dumating na ang makakaligtas kay Hana. Salamat, bulong ko. Sino man siya, magpapasalamat ako sa buong buhay ko. Mga 20 minuto pagkatapos, abala ang mga medical staff. Tila isinasagawa na ang blood transfusion. Unti-unting bumalik sa kulay ang mukha ni Hana. Medyo naging stable na rin ang tunog ng mga makina. Umiiyak akong nagdasal. Salamat, salamat sa pagtulong. Mga 40 minuto pagkatapos, lumabas ang isang doktor. Sinabi niya na matagumpay ang blood transfusion, stable na ang kalagayan ng bata at nakaligtas na siya sa kritikal na kalagayan. Napaupo ako doon at umiyak. Mga luha ng ginhawa. Nabuhay si Hana. Nailigtas ang aming anak. Sinabi ng doktor, naghihintay ang blood donor sa pasilyo.
Kahit papaano, dapat kang lumabas para magpasalamat. Tumango ako. Siyempre, kailangan kong pasalamatan ang taong nagligtas sa aming Hana. Tumayo ako at tiningnan ang pasilyo. Sa isang dako, isang lalaki ang nakaupo sa mahabang upuan, nakayuko ang ulo. Lumakad ako patungo doon, dahan-dahang lumapit. Kailangan kong pasalamatan ang taong iyon. Nakayuko pa rin ang ulo ng lalaki. Napansin niya ang tunog ng aking mga yabag at inangat ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, namanhid ako. Isang hindi kapani-paniwalang mukha ang nasa harapan ko. Si Marco, ang lalaking nakilala ko sa Tokyo ilang taon na ang nakalipas, ang lalaking minahal ko sa loob ng isang linggo, ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Nakilala rin ako ni Marco, nagulantang siya, nakanganga, isang mukha na puno ng pagtataka. Yuki? Nanginginig na tinawag ni Marco ang pangalan ko. Bakit ka narito? Tiningnan niya ako na may pagtataka. Hindi rin ako makapaniwala. Narito si Marco, at ang nagligtas kay Hana ay si Marco. Ano ang nangyayari dito? Nanginginig akong nagtanong. Ikaw ba ang nag-blood transfusion sa aming anak? Tumango si Marco. Tila, narinig ko ang emergency call kaya dumating ako para mag-donate ng dugo. Nagulat si Marco sa salitang aming anak. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig akong nagsalita. Anak mo yan, Marco. Ang batang bagong duguan ay anak mo. Namutla ang mukha ni Marco. Anak ko? May anak tayo? Isang mukha na hindi makapaniwala. Ipinagpatuloy ko ang kwento kung paano ko natuklasan na buntis ako pagkatapos niyang umuwi sa Pilipinas. Kung paano ko sinubukang makipag-ugnayan ngunit hindi ko siya makontak sa telepono. Umiling si Marco. Kasalanan ko. Papunta sa airport na wala ko ang telepono ko, kaya hindi ako nakatanggap ng anumang mensahe mula sa iyo. At marahil mali ang numero ng telepono na minadali kong isulat. Noon, kritikal ang kalagayan ng aking ama kaya naguluhan ako. Walang sinuman sa amin ang may kasalanan. Hindi lang kami pinalad. Ang mga kaganapan ay nagdulot ng pagkawala namin ng ugnayan. Tinanong ni Marco, ano ang pangalan ng bata? Sumagot ako, Hana de la Cruz. Naisip kita ng pangalanan ko ang bambata. Luha ang namumuo sa mga mata ni Marco. Hana, isang magandang pangalan. Kamukha ko ba siya? Tumango ako. Oo, halos pareho kayo. Ang kanyang mga mata, ilong, bibig ay eksaktong kamukha mo. Mula nang siya ay ipinanganak, kamukha mo na siya. Tumayo si Marco. Niyakap niya ako ng mahigpit. Walang sinabing salita. Niyakap lang niya ako ng mahigpit. Umiyak ako sa mga bisig ni Marco. Ang mga luha na pinigilan ko sa loob ng 3 taon. Ang panahon ng kalungkutan habang mag-isa kong pinalaki si Hana. Ang mga mapait na sandali nang ako ay inabandona ng buong pamilya. Ang masakit na alaala tuwing nagtatanong si Hana tungkol sa kanyang ama, lahat ay bumuhos. Umiiyak din si Marco. Basa ang aking balikat sa kanyang mga luha. Matagal kaming nakatayo ng ganoon. Pagkatapos ng 3 taon, muli kaming nagkita at sa wakas ay nakilala ni Hana ang kanyang ama. Ang isang linggong pag-ibig na nagsimula sa Tokyo ay muling nagpatuloy sa Manila. Iyon ay tadhana. Ang pagkakaroon ni Marco sa ospital ng gabing iyon, ang kanyang pagkarinig sa emergency call, ang dugo ni Marco na nagligtas kay Hana, lahat ay tadhana para magkita kami muli. Magkatabi kaming nakaupo sa pasilyo. Tinanong ni Marco, paano mo ako natagpuan? Ipinaliwanag ko na umupa ako ng detective. Natagpuan ko siya sa pangalang Marco de la Cruz at impormasyon tungkol sa kumpanya ng teknolohiya. Tumagal ito ng 3 buwan, kaya't pumunta ako sa Pilipinas. Kaninang umaga, balak kong pumunta sa kumpanya niya ngunit biglang nagkasakit si Hana. Natumba siya sa harap ng kumpanya at dali-dali ko siyang dinala sa ospital. Nakinig si Marco na may masakit na mukha. Pagkatapos ay sinabi niya, 3 buwan minsan, pumupunta ako sa ospital na ito para mag-donate ng dugo. Dahil napakabihira ng ORH negative na dugo, regular akong nagdo-donate. Ngayon, pagkatapos ng trabaho, pumunta rin ako para mag-donate ng dugo at narinig ko ang emergency call. Nabalitaan ko na isang 3 taong gulang na bata ang nasa panganib. Hindi ako nag-alinlangan na mag-donate ng dugo nang hindi ko alam na anak ko pala siya. Narinig ko ang kwento na iyon, umiyak na naman ako. Iyon ay tadhana. Ang regular na pagdodonate ng dugo ni Marco sa ospital na ito
ang kanyang hindi inaasahang pagdating dito ngayon, ang kanyang pagkarinig sa emergency call, lahat ay tadhana. Ang dugo ni Marco ang nagligtas kay Hana. Ang dugo ng isang ama ang nagligtas sa kanyang anak. Hinawakan ni Marco ang aking kamay at sinabi, "Patawad." Hindi ko maiisip kung gaano kahirap para kay Yuki na mag-isang palakihin si Hana. Kung alam ko lang, agad akong pupunta sa Tokyo. Umiling ako. Hindi mo kasalanan. Walang sinuman ang may kasalanan, hindi lang tayo pinalad. Ang mahalaga ngayon, sabi ko, ay nagkita tayo muli at may ama na si Hana. Tumango si Marco. Tinanong niya kung gaano ako katagal mananatili sa Pilipinas. Hindi ako makasagot. Ayon sa plano, 3 buwan dahil iyon ang vacation leave na nakuha ko. Ngunit ngayon, hindi ko alam. Kailangan kong tingnan ang kalagayan ni Hana. Sabi ni Marco, dahan-dahan ka lang sa pag-iisip. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paggaling ni Hana. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. 3:00 ng madaling araw, lumabas ang isang doktor at sinabing stable na ang kalagayan ni Hana. Malapit na siyang magising, maaaring pumasok ang pamilya. Tiningnan ko si Marco, pumasok tayo. Tumango si Marco. Sabay kaming pumasok sa intensive care unit. Nakahiga si Hana sa maliit na kama. Nakabukas na ang kanyang mga mata. Tiningnan ako ni Hana at tinawag, "Nanay." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Okay lang anak, nandito na si nanay." Pagkatapos ay ipinakilala ko si Marco kay Hana. "Hana, ito ang tatay mo. Ang tatay mo yan." Tiningnan ni Hana si Marco. Medyo malabo pa ang kanyang paningin, ngunit tinitingnan niya si Marco. "Tatay po?" Tanong niya sa mahinang boses. Hinawakan ni Marco ang isa pang kamay ni Hana. "Oo, tatay to. Patawad anak, nahuli ako." Sinabi niya sa nanginginig na boses. Bahagyang ngumiti si Hana. Sa wakas, nakita na rin niya ang kanyang ama. Ipinikit niya ulit ang kanyang mga mata. Marahil ay mahina pa rin ang kanyang lakas. Tumayo kami ni Marco sa magkabilang gilid, hawak ang kanyang kamay. Hinawakan din ni Marco ang aking kamay. Ang aming 3 kamay ay magkadugtong. Nagsimulang lumiwanag. Ang sikat ng araw sa Manila ay sumilip mula sa bintana. Nawala ang dilim, pumasok ang liwanag. Sinabi ni Marco, "Mula ngayon, magkasama na tayo. Hindi ko nahahayaan na mag-isa kayo ni Hana. Nangangako akong pananagutan ko kayo." Tiningnan ko si Marco. Hindi ako makapagsalita dahil sa luha. Tumango lang ako. Nanatili si Hana sa ospital ng 4 na araw. Sa loob ng 4 na araw na iyon, hindi umalis si Marco sa ospital. Maagang maaga, tumawag siya sa kumpanya at humingi ng 1 linggong leave. Nagulat ang kanyang boss. Si Marco ay isang empleyado na halos hindi nagli-leave. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Sumagot lamang si Marco na dahil sa pamilya. Hindi na nagtanong pa ang boss at pinayagan siya. Sa unang umaga, pumunta si Marco sa hotel. Kinuha niya ang aking mga bagahe. Nag-check out siya at dinala ang lahat ng bagahe. Nagpapasalamat ako dahil hindi ko maiwan si Hana. Binilhan din niya kami ni Hana ng ilang personal na gamit at pamalit na damit sa isang convenience store malapit sa ospital. Maingat si Marco. Nauna niyang naisip ang mga bagay na maaaring kailanganin ko at inihanda na. Unti-unting gumaling si Hana. Sa unang araw, halos puro tulog lang siya. Maikli lamang ang oras na gising siya. Ngunit sa tuwing magigising siya, tinitingnan niya kung nandoon kami ni Marco. Tila gusto niyang siguruhin na nasa tabi niya sina nanay at tatay. Nakaupo si Marco sa tabi ni Hana at binabasahan siya ng mga Filipino folk tales. Ikinuwento niya ang alamat ng pinya, si Juan Tamad at si Mariang Makiling. Hindi naiintindihan ni Hana ang Tagalog, Pilipino, ngunit tila kampante siya sa boses ni Marco. Tiningnan ko ang eksena na yon at lubos na naantig. Si Marco ay taos-pusong kumilos sa anak na hindi pa niya nakikilala. Wala siyang bahid ng pagkailang o pagkalito kung ano ang gagawin. Natural siyang kumilos na parang matagal na siyang ama. Sa ikalawang araw, mas maayos na si Hana. Mas mahaba ang oras na gising siya at nagsimula na siyang kumain ng kaunti. Sinabi ng doktor na mabilis siyang gumaling. Dahil bata pa, mataas ang kanyang kakayahan na makabawi. Nagsimulang makipag-usap si Hana kay Marco. Sa simula, mahiyain siyang tumawag, "Tatay po?" Nang sumagot si Marco, ngumiti siya na parang nagulat. Pagkatapos ay tinanong niya,
Totoo po ba na kayo ang tatay ko? Tumango si Marco. Oo, ako ang tunay mong tatay. Mula ngayon, laging nasa tabi mo si tatay. Sabi niya at hinaplos ang ulo ni Hana. Sinabi ni Hana, tinanong po ako ng mga kaibigan ko kung may tatay ako. Ngayon po, pwede ko na sabihin na meron na po. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, namula ang mga mata ni Marco. Lumabas ako sa pasilyo at umiyak. Mga luha ng kaligayahan. Sa pag-iisip na sa wakas ay may kumpletong pamilya na si Hana na puno ng kagalakan ng aking puso. Sumunod si Marco. Niyakap niya ako. Okay na, ayos na ang lahat. Magkasama na tayo. Sa ikatlong araw, sinabi ng doktor na maaaring lumabas na sa ospital. Marami nang gumaling si Hana, ngunit pinayuhan siyang magpahinga. Sa loob ng halos isang linggo, hindi siya dapat magpagod. Nag-alok si Marco. Sa halip na manatili sa hotel, bakit hindi ka na lang manatili sa bahay ko? Mas makakapagpahinga rin si Hana ng komportable. Nag-alinlangan ako sandali. Masyado bang mabilis ang lahat? Ngunit sa pagtingin sa taos pusong mga mata ni Marco, tumango ako. Salamat. Nag-check out kami sa ospital. Ibinigay ng doktor ang reseta at pinayuhan kami na inumin ang antibiotics sa loob ng isang linggo. Kung muling maglalagnat o may kakaibang sintomas, kailangan agad na pumunta sa ospital. Binuhat ni Marco si Hana, binuhat niya ang bata ng dahan-dahan at ngumiti. Malakas na ang anak ni tatay, uwi na tayo, sabi niya. Ibinilot ni Hana ang kanyang mga braso sa leeg ni Marco. Bahay ni tatay po? Tanong niya na may mukha ng kuryosidad. Sumagot si Marco, oo, tama. Lumabas kami sa ospital at sumakay ng taxi. Ang bahay ni Marco ay isang condominium unit sa Taguig. Halos 30 minutong biyahe mula sa ospital. Sa loob ng sasakyan, mausisa si Hana na tiningnan ang labas ng bintana. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang tanawin ng Manila. Tiningnan niya ang matatayog na gusali at ang mga karatula sa Tagalog, Filipino at tinanong, ito po ba ang bansa ni tatay? Sumagot si Marco, oo, Pilipinas yan. Mula ngayon, nasa Pilipinas na rin si Hana. Ngumiti si Hana. Dumating kami sa condominium, isang malinis at maingat na inaalagaan na lugar. Sumakay kami ng elevator sa sampang palapag. Binuksan ni Marco ang pinto, isang malinis at maayos na espasyo. Sa sala, may isang set ng sofa na mukhang komportable at mula sa bintana makikita ang isang malaking lawa. Tuwang-tuwa si Hana. Wow! Lawa! Nagniningning ang tubig. Tumakbo siya sa bintana at tiningnan ang labas. Sabi ni Marco, iyan ang Laguna Lake, isang napakalaking lawa sa Manila. Mas maganda pa sa gabi. Ipinaliwanag niya kay Hana. Tiningnan ko ang bahay. May isang bedroom, maliit ngunit malinis na kusina. Para sa bahay ng isang binata, napakaayos nito. Sabi ni Marco. Gusto kong gamitin niyo ni Hana ang bedroom. Matutulog ako sa sofa sa sala. Naramdaman kong guilty ako, ngunit sinabi ko pa rin ang aking pasasalamat dahil kailangan ni Hana ng kama. Ngumiti si Marco at sinabing, okay lang. Nang gabing iyon, naghanda si Marco ng hapunan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taon, muli kong natikman ang luto ni Marco, isang hapunan na puro Filipino dishes. Nagulat si Hana sa mga Filipino dishes ngunit masarap siyang kumain. Sinubukan niya ang bawat putahe ayon sa alok ni Marco. Pagkatapos ng hapunan, 3 kami na nakaupo sa sofa sa sala. Nakaupo si Hana sa aking kandungan. Nakaupo si Marco sa tabi ko, tinitingnan si Hana. Sinabi ni Marco, masayang masaya ako. Ang makasama kayo ni Hana? Napakasaya ko. Sumagot din ako na ganoon din ang nararamdaman ko. Dahil iyon ang sandali na pinangarap ko sa loob ng 3 taon. Sinabi ni Hana, pamilya na po tayo, di ba? Nanay, tatay, at ako, 3 tayo. Nagkatinginan kami ni Marco at ngumiti. Magkasama naming niyakap si Hana. Ngunit alam kong simula pa lamang ito. Kailangan ko pang makilala ang mga magulang ni Marco at marami pang naghihintay na kaganapan. Kinabukasan, mahiyain na sinabi ni Marco, nakausap ko na sina tatay at nanay na may isang babaeng Hapon na nakilala ko sa Tokyo at may anak kami. Tinanong ko kung ano ang reaksyon ng kanyang ina. Nag-alinlangan si Marco pagkatapos ay sumagot. Nagulat po siya at sinabi niya na gusto niya kaming makita ng personal. Naramdaman kong tensyonado ako.
Natatakot akong makilala ang mga magulang ni Marco. Isang babaeng Hapon ang biglang dumating kasama ang kanilang apo. Ano kaya ang iisipin nila? Tatanggapin kaya nila ako? Sabi ni Marco. Okay lang, ngunit hindi siya mukhang sigurado. Naiintindihan ko na ang tunay na hamon ay nasa harapan pa. Isang linggo ang lumipas, ganap nang gumaling si Hana. Hindi na siya nilalagnat, bumalik na rin sa normal ang kanyang pagkain. Natapos na rin ang pag-inom ng antibiotics. Sinabi ng doktor na okay na siya. Bumalik si Marco sa trabaho ngunit pagkatapos ng trabaho, umuwi agad siya. Tumanggi siya sa mga inuman at hindi nag-overtime. Inuna niya ang oras na kasama kami ni Hana. Gabi-gabi, 3 kami na naghahapunan. Si Marco ang nagluluto o nag-order ng takeout. Unti-unting nasasanay si Hana sa Filipino food. Nagustuhan niya ang adobo at sinabi na masarap ang lumpia. Dumating ang weekend. Sabado ng umaga, sinabi ni Marco gusto makipagkita ni nanay at tatay. Nakatira sila sa Manila, malapit lang dito. Naging tensyonado ako. Ilang araw na akong natatakot sa sandaling ito. Natatakot akong makilala ang mga magulang ni Marco. Sinabi ni Marco, okay lang, ngunit alam kong nag-aalala rin si Marco. Iba ang boses niya kaysa sa dati. Sabado ng umaga, pumunta kami sa bahay ng mga magulang ni Marco. Mausisa si Hana sa mga lumang bahay at patuloy na nakatitig sa labas. Dumaan ang tanawin ng Manila. Dumating kami sa bahay ng mga magulang ni Marco. Lumabas ang ama ni Marco para salubungin kami. Isang lalaking mukhang nasa huling bahagi ng 60s, mukhang mabait, ipinakilala ni Marco. Tatay, ito po si Yuki at ito po si Hana, anak ko. Tiningnan ako ng kanyang ama at tumango. Maligayang pagdating, sabi niya sa Hapon. Medyo utal-utal ang pagbigkas. Ngunit naramdaman ko ang kanyang pagiging taos-puso. Pagkatapos ay tiningnan niya si Hana, pagkatapos ng ilang sandali ng pagtingin na mula ang kanyang mga mata. Binuhat niya si Hana. Sa simula ay nagulat si Hana ngunit mabilis siyang naging komportable sa kanyang mga bisig. Matagal na tiningnan ng kanyang ama ang mukha ni Hana. Kamukhang kamukha ni Marco, sabi niya. Napaka-cute ng batang ito. Umakyat kami sa kotse at pumunta sa bahay ng mga magulang ni Marco. Iyon ay isang kapitbahayan na may mga lumang tradisyonal na bahay na may magandang lumot sa bubong. Naghiyaw si Hana. Wow, kakaiba ang hugis ng bubong. Kurbada, ipinaliwanag ni Marco na antique house ang tawag doon, ang tradisyonal na bahay sa Pilipinas. Ang bahay ng mga magulang ni Marco ay isang maliit na bahay sa isang eskinita. May maliit na bakuran, binuksan ng kanyang ama ang gate at lumabas ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay isang babae na nasa kalagitnaan ng 60s, mukhang napakapormal. Nakabarot saya siya ngunit matigas ang kanyang mukha. Tiningnan ako ng kanyang ina at bumati, ngunit napakalamig ng kanyang saloobin. Matalim ang kanyang tingin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may pagsusuri. Pagkatapos ay tiningnan niya si Hana. Saglit kong naisip na lumambot ang kanyang mukha, ngunit agad itong bumalik sa pagiging matigas. May sinabi siya sa Tagalog, Filipino. Isinalin ni Marco, pinapapasok ka ni nanay, ngunit nanginginig ang boses niya. Pumasok kami sa bahay. Sa loob ay isang komportable at maluwag na espasyo. Umupo kami sa wooden table at chairs, umiinom ng tsaa. Ito ay tradisyonal na tsaa na inihanda ng kanyang ina. Napakailang ng atmosfera. Halos walang sinabi ang kanyang ina. Hindi rin niya ako tiningnan. Sinubukan ng kanyang ama na bawasan ang tensyon sa atmosfera. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Lumapit si Hana sa kanyang ina. Lola, tawag niya. Sumulyap sa kanya ang kanyang ina. Medyo lumambot ang kanyang mukha ngunit agad itong bumalik sa pagiging matigas. Tinanong niya si Hana ng isang bagay sa Tagalog-Filipino, ngunit hindi naintindihan ni Hana. Hindi rin ako makapag-translate. Isinalin ni Marco para sa kanyang ina. Tinanong ni nanay kung ano ang pangalan ni Hana. Sumagot si Hana, Hana po ako. Tumango ang kanyang ina, ngunit malamig pa rin ang kanyang boses. Pagkatapos ay titig na titig siya sa akin. May sinabi siya sa Tagalog, Filipino na hindi ko naintindihan. Ngunit sa pamamagitan ng atmosfera, alam kong hindi magandang salita iyon. Namutla ang mukha ni Marco. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang ina sa Tagalog-Filipino. Lalong lumakas ang kanilang mga boses.
Nakaupo lang ako doon at tiningnan sila. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, ngunit tila tungkol sa akin ang pinag-uusapan nila. Lalong tumigas ang mukha ng kanyang ina. Dumating ang oras ng tanghalian. Ito ay isang Filipino meal na maingat na inihanda ng kanyang ina. Lumpia, adobo, sinigang iba't ibang putahe ang inihanda. Napakasarap talaga ng mga pagkain. Ngunit napakabigat ng atmosfera sa hapagkainan. Halos walang sinabi ang kanyang ina. Tiningnan ako ng kanyang ina at tinanong si Marco na i-translate. Totoo bang anak ni Marco yan? Dahil lang sa parehong blood type, pwede na bang maging ebidensya? Tumango ako at sumagot. Dahil sa dugo ni Marco kaya nailigtas si Hana. Kinumpirma rin ng doktor. Isinalin ni Marco. Nagbuntong hininga ang kanyang ina at pagkatapos ay nagsalita ng mahaba sa Tagalog-Filipino. Lalong dumilim ang mukha ni Marco. Tiningnan ako ni Marco at sinabi, nag-aalala si nanay. Paano naman makakapaniwala sa isang dayuhang babae at isang bata na biglang lumabas? Ang puso ko ay parang pinagpira-piraso. Hindi ako pinaniwalaan ng kanyang ina. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Hana na gusto niyang pumunta sa playground. Dinala ni Marco si Hana sa labas. Nanatili kami ng kanyang ina sa kusina. Naghuhugas ng pinggan ang kanyang ina. Sabi ko, tutulungan ko po kayo. Sabi ng kanyang ina, okay lang, ngunit patuloy pa rin akong tumulong. Magkasama kaming naghugas ng pinggan sa gitna ng katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Dahil hindi ako marunong ng Tagalog-Filipino, mahirap ang komunikasyon. Biglang tiningnan ako ng kanyang ina at nagsalita sa Tagalog-Filipino. Napakahaba ng kanyang sinabi. Hindi ko naintindihan ang isang salita, ngunit sa pamamagitan ng atmosfera, alam kong matatalas at malamig ang mga salitang iyon. Nakayuko lang ako. Halos lumabas ang luha ko, ngunit pinigilan ko. Pumasok si Marco sa kusina. Tiningnan niya ako at ang kanyang ina, matigas ang kanyang mukha. Ano ang nangyari? Tanong niya. May sinabi ang kanyang ina kay Marco sa Tagalog. Filipino. Namutla ang mukha ni Marco. Sinabi ni Marco sa akin, gusto ni nanay na magpa-DNA test. Gusto niyang kumpirmahin kung tunay bang anak ko si Hana. Nagulantang ako. Itinuturing ako ng kanyang ina na isang manloloko. Sinabi ni Marco sa kanyang ina sa Tagalog, Filipino. Lumakas ang kanyang boses. Sumigaw din ang kanyang ina. Nag-away sila sandali. Nakatayo ako doon at umiyak. Pumasok ang kanyang ama. Pinigilan niya ang dalawa. Kumalma kayo. Sinabi ng kanyang ina ang huling pangungusap sa Tagalog, Filipino at pumasok sa kwarto, isinara ang pinto ng malakas. Niyakap ako ni Marco. Patawad, nagulat lang si nanay kaya kailangan niya ng oras. Ngunit alam kong hindi magbabago ang kanyang ina kahit lumipas ang panahon. Dahan-dahang sinabi ng kanyang ama sa hapon, sana maunawaan mo. Isinakripisyo niya ang buong buhay niya para kay Marco. Biglang nangyari ito kaya siya naguluhan, tumango ako. Naiintindihan ko po, ngunit masakit ang aking puso. Pagdating ng hapunan, hindi lumabas ang kanyang ina sa kwarto. Naghanda ang kanyang ama ng simpleng hapunan. Tinanong ni Hana, nasaan po si Lola? Sumagot si Marco, pagod po si Lola kaya nagpapahinga na, anak. Ngunit alam ni Hana na may mali. Mukhang nag-aalala ang kanyang mukha. Pagkatapos ng hapunan, inilagay namin ang aming mga bagahe sa sala. Sinabi ni Marco, dito muna tayo ngayong gabi, bukas na tayo babalik sa bahay. Tumango ako. Gusto kong umalis dito sa lalong madaling panahon. Gabi na, mahimbing na natutulog si Hana ngunit hindi ako makatulog. Hindi rin makatulog si Marco. Hinawakan niya ang aking kamay. Patawad, sabi niya ulit. Maaaring matagal bago makumbinsi si nanay, ngunit siguradong gagawin ko siyang tanggapin ka. Hindi ako makasagot. Totoo kaya ito? Ang malamig na tingin ng kanyang ina ay patuloy na bumabagabag sa akin. Maagang kinaumagahan, umalis kami sa bahay. Hindi lumabas ang kanyang ina para magpaalam, tanging ang kanyang ama lang ang naghatid sa amin sa dulo ng eskinita. Sinabi ng kanyang ama, sana huwag kang sumuko, magbubukas din ang puso niya. Kailangan ng oras, ngunit hindi ako sigurado. Pauwi, tiningnan ko ang labas at umiyak. Hinawakan ni Marco ang aking kamay, ngunit hindi nito ako naaliw. Tinanong ni Hana, Nanay, bakit ka umiiyak? Hindi ba tayo gusto ni Lola? Niyakap ko si Hana.
Hindi anak. Medyo nagulat lang siya, ngunit nanginginig ang boses ko. Bumalik kami sa Manila, sa bahay ni Marco, ngunit nagbago na ang atmosfera. Isang mabigat na atmosfera ang bumabalot sa amin. Sa hapunan, sinabi ni Marco, magpa-DNA test tayo para maging panatag din ang loob ni nanay. Tumango ako, iyon lang ang magagawa ko. Sa sumunod na linggo, pumunta kami sa ospital para magpa-DNA test. Sinabi nilang 1 linggo pa ang resulta. Sa loob ng 1 linggo na iyon, labis akong nag-alala. Siyempre, anak ni Marco si Hana, walang duda doon. Ngunit tatanggapin kaya kami ng kanyang ina o hahanap pa siya ng ibang dahilan para tanggihan kami? 1 linggo pagkatapos, lumabas ang resulta. 99.9% posibilidad na mag-ama sina Marco at Hana. Ipinadala ni Marco ang resulta sa kanyang ina. Ngunit walang tugon mula sa kanya. 1 linggo pa ang lumipas, wala pa ring balita mula sa kanyang ina. Desperado ako. Kahit may DNA evidence na, hindi pa rin kami tinatanggap ng kanyang ina. Lubos na nagdurusa si Marco. Pag-uwi niya mula sa trabaho, mas tahimik na siya. Tinawagan niya ang kanyang ina, ngunit hindi siya sinasagot. 1 buwan ang lumipas. 2 buwan na ako sa Pilipinas. Ano ang gagawin ko? Dapat ba akong bumalik sa Japan? Paano sina Marco at Hana? Nag-aalala ako gabi-gabi at natatakot ako. Ang malamig na pagtanggi ng kanyang ina ay maaaring maghiwalay sa aming pamilya. Pagpasok sa 2 buwan, kailangan ko nang simulang seryosohin ang buhay sa Pilipinas. Sinabi ni Marco, gusto kong manatili ka para kay Hana. Dapat tayong magkasama. Gusto ko rin, ngunit ang pagtanggi ng kanyang ina ay patuloy na bumabagabag sa aking isip. Nag-alok si Marco, bakit hindi mo subukang maghanap ng trabaho sa Pilipinas? Sa aking college degree at karanasan, nagsimula akong maghanap ng angkop na trabaho. Nagpasya akong mag-apply bilang guro ng Hapon sa mga language centers. Iyon ang pinakamahusay na paraan para maging independent ako at makibagay. Ngunit iba ang realidad. Sa unang interview, tinanong ako tungkol sa aking karanasan sa pagtuturo, tungkol sa aking teaching certificate. Totoo akong sumagot na wala pa ako. Pagkatapos ay tinanong nila, narinig ko po na may anak kayo. Totoo po ba? Sumagot ako, opo, mayroon po akong 3 taong gulang na anak na babae. Tumango ang interviewer at tinanong, paano kung magkasakit ang anak mo? Sumagot ako, may daycare po at narito rin po ang ama ng bata, ngunit puno pa rin ng pagdududa ang mukha ng interviewer. Hindi ako natanggap sa interview na iyon. 5 centers ang in-interview ko ngunit lahat ay tumanggi. Desperado ako. Inalo ako ni Marco. Kailangan lang ng konting oras pa, mahal. May lugar din na makikita ang iyong halaga. Ngunit alam ko na kung gaano kahirap mamuhay sa Pilipinas bilang isang dayuhang ina. Nang gabing iyon, seryoso kaming nag-usap ni Marco. Hindi na ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kailangang may magbago. Sinabi ni Marco, pumunta ulit tayo kay nanay. Pupunta ako ng personal para kumbinsihin siya. Natakot ako ngunit tumango pa rin dahil wala nang ibang paraan. Sa sumunod na weekend, pumunta kami ulit sa Manila. Sa pagkakataong ito, pumunta kami ng hindi nagpapaalam. Natakot si Marco na kung magpapaalam kami, tatanggihan kami ng kanyang ina. Kumatok kami at binuksan ng kanyang ama ang pinto. Mukha siyang nagulat, pinapasok niya kami. Nasa sala ang kanyang ina. Nang makita niya kami, tumigas ang kanyang mukha. Bakit kayo narito? Tanong niya sa Tagalog, Filipino. Sumagot si Marco, gusto kong kausapin ka, nanay. Gusto kong tanggapin mo sina Yuki at Hana. Matigas na sinabi ng kanyang ina, hindi ko kayang tanggapin. Isang dayuhang babae ang biglang lumabas. Sinasabing apo ko, paano ako maniniwala? Sinabi ni Marco, ipinakita ko na sa iyo ang resulta ng DNA test, nanay. Anak ko si Hana. Umiling ang kanyang ina. Hindi iyon ang problema. Naisip ng kanyang ina na dumating ako dahil sa pera ng kanyang pamilya. Isang babaeng Hapon ang umaakit sa isang Pilipinong lalaki, nanganak para lang makakuha ng pera. Umiiyak akong sinabi, hindi ko po kailangan ng pera. Gusto ko lang po na makilala ni Hana ang kanyang ama, ngunit hindi pinaniwalaan ng kanyang ina. Patuloy siyang nagsalita sa Tagalog, Filipino. Lalong lumakas ang kanyang boses, pinagalitan ni Marco ang kanyang ina.
Hindi ko masyadong naiintindihan ang Tagalog, Filipino, ngunit galit ang kanyang boses. Sumigaw din ang kanyang ina. Nag-away sila sandali. Niyakap ako ni Hana at nagsimulang umiyak. Takot na takot ako, nanay. Umiiyak si Hana. Binuhat ko si Hana at lumabas. Hindi ko na kaya. Lumabas ako sa bakuran at pinatahan si Hana. Lumabas ang kanyang ama. Patawad, apo. Napakatigas ng ulo niya. Kailangan niya ng oras. Ngunit alam ko na kahit lumipas ang panahon, hindi magbabago ang kanyang ina. Lumabas si Marco, namutla ang kanyang mukha. Tiningnan niya ako at sinabi, patawad. Dumiretso kami sa terminal ng bus. Walang sinumang nagsasalita. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin. Pauwi, nagpasya ako na hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Naisip ko na kailangan kong baguhin ang isang bagay. Pagdating sa bahay, sinabi ko kay Marco, seryosohin ko ang pag-aaral ng Tagalog, Filipino. Siguradong makakahanap ako ng trabaho at ipapatanggap ko ang aking sarili kay nanay. Hinawakan ni Marco ang aking kamay. Salamat, mahal. Patawad dahil pinagdusa kita, ngunit alam kong ang tunay na hamon ay nasa harapan pa. Kinabukasan, nagsimula akong mag-aral ng Tagalog-Filipino ng 4 na oras bawat araw. Iyon ay isang crash course. Nag-aral ako mula sa simula, mula sa alpabeto. Sa simula ay napakahirap, mahirap ang pagbigkas, komplikado rin ang grammar. Ngunit hindi ako sumuko. 3 buwan pagkatapos, nakapag-communicate na ako ng simple. Kaya ko nang mamili sa palengke, sabihin sa driver ng taxi kung saan ako pupunta, at muli akong nagsumite ng resume. Sa pagkakataong ito, isinulat ko ng malinaw na nag-aaral ako ng Tagalog-Filipino. Isinulat ko na sa loob ng 6 na buwan, maaabot ko ang antas ng pagtatrabaho. Isang malaking Japanese language center ang nakipag-ugnayan. Gusto nilang interview ako. Tensyonado akong pumunta sa interview. Tinanong ng interviewer, bakit gusto mong magtrabaho sa Pilipinas? Totoo akong sumagot. Plano kong magpakasal sa isang Pilipinong lalaki at gustong bumuo ng pamilya dito. Tumango ang interviewer, pagkatapos ay sinabi, hindi pa sapat ang iyong kakayahan sa Tagalog-Filipino, ngunit nakita ko ang iyong pagiging seryoso. Bibigyan ka namin ng 6 na buwan na probationary period. Natanggap ako. Sa wakas, nagkaroon ako ng trabaho. Binati ako ni Marco. Masaya rin si Hana. Umiiyak akong ngumiti, ngunit wala pa ring balita mula sa kanyang ina. 3 buwan na ang lumipas mula nang ipadala ko ang resulta ng DNA test. Nagpasya akong patuloy na subukan. Naniniwala ako na isang araw tatanggapin ako ng kanyang ina. Ang pananampalatayang iyon ang nagpatibay sa akin. Sa ika-4 na buwan, nagsimula akong magtrabaho sa Japanese Language Center. Kahit gabi na akong umuuwi, nag-aaral pa ako ng 1 oras. Sa weekend, pumupunta ako sa eskwela para mag-aral pa. Lubos na nahirapan si Marco sa pagitan ko at ng kanyang ina. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang ina ngunit hindi siya sinasagot. Paminsan-minsan, ang kanyang ama lang ang sumasagot sandali. Isang araw, may mahalagang proyekto ang center, isang Japanese language training para sa isang malaking korporasyon. Dahil ako ang native speaker, ako ang itinalaga na mamahala sa proyektong ito. 2 gabi akong hindi natulog para maghanda ng lesson plan. Napakahirap ngunit sulit din. Nang matagumpay na matapos ang proyekto, tinawag ako ng director. Pinuri niya ako na napakagaling ko. Mula ngayon, tatanggapin ka na bilang permanenteng empleyado. Lubos akong naantig. Sa wakas, natagpuan ko na ang aking lugar sa Pilipinas. Umuwi ako at sinabi kay Marco, permanenteng empleyado na ako. Niyakap ako ni Marco, congratulations, mahal. Ipinagmamalaki talaga kita. Masaya rin si Hana, ang galing ni nanay. Sabi niya at ngumiti. Masaya ako. Kahit hindi pa ako tinatanggap ng aking biyenan, kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Kinabukasan, nag-alok si Marco. Magpakasal na tayo, wala nang dahilan para ipagpaliban pa. Tumango ako. Opo. Ngunit paano si nanay? Tanong ko. Sabi ni Marco, kakausapin ko ulit si nanay. Sasabihin ko na, magpapakasal tayo. Kahit hindi siya pumayag, magpapakasal pa rin tayo. Nang gabing iyon, tinawagan ni Marco ang kanyang ina. Matapos ang mahabang panahon, sinagot siya ng kanyang ina. Sinabi ni Marco na magpapakasal siya kay Yuki. Narinig ko ang boses ng kanyang ina.
isang galit na boses. May sinabi siya sa Tagalog, Filipino, ngunit mukhang hindi magandang salita. Sumagot si Marco, matigas ang boses. Nagtagal ang usapan pagkatapos ay naputol ang tawag. Namutla ang mukha ni Marco. Ano ang sinabi ni nanay? Tanong ko. Sabi ni Marco. Sabi ni nanay kung magpakasal tayo, itatakwil niya ako. Ang puso ko ay parang pinagpira-piraso. Itatakwil ng kanyang ina si Marco dahil sa akin, kaya mawawalan ng magulang si Marco. Sinabi ko kay Marco, kung ganoon, huwag na tayong magpakasal. Hindi ko kayang hayaan kang magkahiwalay kayo ng iyong mga magulang dahil sa akin. Ngunit umiling si Marco, hindi. Ikaw at si Hana ang mas mahalaga. Ang hindi ko makumbinsi ang aking mga magulang ay kasalanan ko. Umiyak ako, lahat ay tila kasalanan ko. Nang gabing iyon, niyakap namin ang isa't isa at umiyak din si Hana. Kahit hindi niya naiintindihan kung bakit, isang linggo ang lumipas, muling nakipag-ugnayan si Marco sa kanyang ina, ngunit hindi siya sinasagot, hindi rin makontak ang kanyang ama. Tahimik kaming naghanda para sa kasal, nagpasya kaming magparehistro na lamang sa Pilipinas. Hindi kami magsasagawa ng engrandeng kasal, walang saysay ang kasal kung wala ang biyanan. Ngunit isang gabi, tumawag ang kanyang ama, napakabilis ng kanyang boses. Nagkasakit ang iyong ina. Namutla ang mukha ni Marco. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi ng kanyang ama na nagkasakit ang kanyang ina dahil sa labis na stress at kinailangan siyang i-confine sa ospital. Sinabi ni Marco, pupunta ako agad. Sabi ko, sasama rin ako. Umiling si Marco, hindi ka dapat sumama, mas lalo lang siyang magdurusa. Ngunit nagpumilit ako. Kailangan kong sumama. Kailangan kong kausapin ng direkta ang iyong nanay. Sa huli, magkasama kaming pumunta sa Manila. Ipinadala namin si Hana sa ina ng isang kaibigan. Hating gabi, sumakay kami ng bus patungo sa Manila. Dumating kami sa ospital. Nasa intensive care unit ang kanyang ina. Naghihintay ang kanyang ama sa labas. Tiningnan niya ako at nagulat. Bakit ka narito? Tanong niya. Sumagot ako sa utal-utal na Tagalog, Filipino. Gusto ko pong makita si nanay. Gusto ko pong humingi ng tawad. Nagbuntong hininga ang kanyang ama. Nagkasakit siya dahil sa pag-aalala kay Marco. Nang marinig niya ang balita na magpapakasal si Marco, nagulat siya. Kasalanan ko. Pinagdusa ko ang kanyang ina. Nakahiga ang kanyang ina sa kama, namumutla ang mukha. Ang puso ko ay parang pinagpira-piraso. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang kanyang ina. Pumasok si Marco sa kwarto ng pasyente. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Nagbukas ng mata ang kanyang ina. Nagsimulang makipag-usap si Marco sa kanyang ina. Hindi ko malinaw na narinig ngunit nakita kong umiiyak siya, umiiyak din ang kanyang ina. Mga isang oras pagkatapos, lumabas si Marco, namumula ang kanyang mga mata. Sinabi ni Marco sa akin, gusto kang makita ni nanay. Hindi ako makapaniwala. Gusto akong makita ng kanyang ina. Nanginginig akong pumasok sa intensive care unit. Tinitingnan ako ng kanyang ina. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang kama at sinabi sa utal-utal na Tagalog, Filipino, nanay, patawad po. Patawad po sa pagpahirap sa inyo. Patawad po sa pagpapalungkot kay Marco dahil sa akin. Hindi tumigil ang pagtulo ng aking luha. Nagpatuloy ako. Hindi po ako masamang tao. Hindi ko po kailangan ng pera. Mahal ko po si Marco at kailangan po ni Hana ng tatay. Iyon lang po ang gusto ko. Inabot ng kanyang ina ang kanyang kamay at hinawakan ang aking ulo, isang mainit na kamay. Nagsalita ang kanyang ina sa Tagalog-Filipino, ilang salita lang ang narinig ko. Patawad, anak, dahil masyado akong nagulat. Biglang lumabas ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin, at natakot ako. Takot akong agawin ka ni Marco. Takot na dadalhin ka ng isang dayuhang babae. Umiyak ang kanyang ina. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi ko naintindihan ang lahat, ngunit isinalin ni Marco. Matagal na naghirap ang kanyang ina sa pagpapalaki kay Marco. Nang mabigo ang kanyang ama sa negosyo, nagpatong-patong ang mga utang, nagtrabaho ang kanyang ina habang pinalalaki si Marco. Si Marco ang kanyang nag-iisang anak, ang lahat sa kanyang ina. Takot na takot siyang makakilala si Marco ng isang dayuhang babae at pagkatapos ay umalis.
Ngunit sa pagkarinig kay Marco, naintindihan na niya. Naintindihan niya na tunay na mahal ni Yuki si Marco. Naintindihan din niya kung gaano kahirap ang mag-isang palakihin si Hana. Hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay at sinabi, "Patawad, anak. Sa pagtrato sa iyo na parang ganyan, sa iyo na magiging manugang ko, patawad." Umiling ako, "Hindi po. Ako po ang hindi nakaintindi. Patawad po, nanay." Ngumiti ang kanyang ina, isang mahina ngunit mainit na ngiti. Sabi ng kanyang ina, "Mula ngayon, pamilya na tayo. Mahal ko rin si Hana at mamahalin din kita, Yuki, na parang anak." Niyakap ko ang kanyang ina at umiyak. Niyakap din ako ng kanyang ina. Tiningnan kami ni Marco at umiyak. Umiiyak din ang kanyang ama. Sa wakas, naging tunay kaming pamilya. Ang aming kwento ng pag-ibig na lumampas sa mga paghuhusga at isang pamilyang muling nabuo dahil sa sinseridad ay hindi lamang doon natapos. Iminungkahi ni Marco na ipadala namin ang isang formal na imbitasyon sa kasal sa pamilyang Sato sa Japan. Hindi para umasa sa pagtanggap, kundi isang anunsyo, isang kumpirmasyon ng bagong kaligayahan na aking natagpuan. Ang imbitasyong iyon ay hindi inaasahang naging susi na nagbukas ng saradong pinto sa Japan sa loob ng mahabang panahon. Ang aking ama, ang pinuno ng pamilyang Sato, nang matanggap ang imbitasyon ay dumaan sa matinding labanan sa kalooban. Ang imahe ko na masaya kasama ang Pilipinong lalaki at ang aking apo na hindi pa niya nakikilala ay nagpabagsak sa pader ng kanyang pagmamataas at paghuhusga. Natanto niya na ang kanyang kalupitan ay halos nagtulak sa kanyang sariling anak sa kawalan ng pag-asa. Ang pagsisisi at pagmamahal na matagal nang nakabaon ay muling sumiklab ng malakas. At pagkatapos ay isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Lumipad ang aking mga magulang sa Pilipinas. Ang pagtatagpo ay nangyari sa pagtataka ng lahat. Ang sandali na binuhat ng aking ama, isang lalaking dating laging maringal at malamig, ang kanyang apo na si Hana de la Cruz sa unang pagkakataon, nanginginig. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Opisyal siyang humingi ng tawad sa akin at kay Marco, nakiusap na mapatawad at maging bahagi ng aming bagong buhay. Ang aming kasal, sa halip na isang maliit na seremonya, ay naging isang malaking kaganapan, isang simbolo ng pagkakasundo at pagpapalitang kultural. Nagdaos kami ng 2 kasal. Isang seremonya ng kasal ay ayon sa Shinto ritual sa isang sinaunang dambana sa Kyoto kung saan ang pamilya ni Marco ay nagsuot ng tradisyonal na kimono na nagpapakita ng ganap na pagtanggap ng pamilyang Sato. At isang kasal ay ayon sa tradisyon ng Pilipinas, isang mainit at makulay na kasal sa Manila kung saan masayang isinuot ng aking mga magulang ang tradisyonal na barotsaya at barong Tagalog. Iyon ay isang masayang pagtatapos, hindi lamang para sa aming pag-ibig, kundi para sa 2 pamilya. Ito ay nagpatunay na ang pag-ibig ay may kapangyarihang magpagaling ng lahat ng sugat at magtanggal ng lahat ng distansya. Ito ang aming kwento, isang paglalakbay ng pag-ibig, tadhana at pagtitiyaga. Ipinapakita nito na kahit nahaharap sa mga pagkakaiba sa kultura, mapait na hindi pagkakaunawaan, at mga pagsubok na tila hindi malalampasan, ang kapangyarihan ng pagmamahal ng pamilya at pagpapatawad ay sa huli mananaig. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa paghanap sa isa't isa, kundi tungkol din sa pagtatayo ng isang tahanan ng magkasama, isang lugar kung saan nagtatagpo ang 2 kultura at isang bagong kinabukasan ang binubuo. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring bigyan kami ng like at mag-subscribe sa channel. Ang bawat suporta mo ay isang malaking inspirasyon para patuloy kaming magbahagi ng mas makabuluhang kwento. Maraming salamat!